natin. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito. Pag-usapan natin yung magiging impeachment. Hindi umano si VP Sara ipapa-impeach ngayong February. Ito na tong February. Pinaghahandaan na po. Pero pati si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan po natin. Matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, pinagbawalan din ang pagsampa ng panibagong reklamo. Pero sa February 6, bubuksan na muli ang pagkakataon para sa panibagong impeachment complaint. At ang palasyo, tila hindi itinaging nagbago ang tindig ng Pangulo patungkol sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint. Yon, teka muna ha. Okay. Nagbago. Saglit, ilagay lang muna natin dito sa, wag na yun si Claire, yung mukha niya. Yan. Okay. Naalala nyo po, dati, ang stand ng ni Bongbong Marcos patungkol sa impeachment ni VP Sara, parang hugas kamay. No? Parang dumidistansya sa madaling salita. Pero pag tiningnan po natin ngayon, nag-iiba na ng tono ang presidente. Parang ang sabi niya, tatratuhin ko yung impeachment ni VP Sara kung paano niya tratuhin yung pag-iimbestiga sa flood control projects na dapat managot o yung sangkot di umano sa nakawan sa ghost projects ay managot. Parang ganon, di ba? So nag-iba na. Dati dumidistansya siya. Ngayon, managot na ang dapat managot. Okay. So, ikinukumpara etong ghost projects kung paano niya tinatrabaho at saka itong impeachment ni VP Sara. So, sa madaling salita, may bago na namang pangako si Bongbong Marcos kay Sara. Ano yun? Ha? Ano sa tingin nyo ang bagong pangako ni Bongbong Marcos kay Sara? Hidden po ito. Ha? Hidden to. Maaaring may pag-uusap si Bongbong Marcos at saka si VP Sara. O, hindi natin alam. Pero ito nangangahulugan dyan. Ha? Si Bongbong Marcos pagtatakpan si VP Sara. Uy, grabe. Paano naman? Saan mo naman nakuha yung balita na yan? Kay Claire Castro. Pangako niya yan kay VP Sara. Bagong pangako, hindi yung dating pangakong napako ha. Ngayon po yung pangako. Bakit? Paano ko nasabi? Paano niya ba tratuhin yung pag-iimbestiga sa ghost projects? Paano ba nila nilulutas yung mga magnanakaw di umano sa ghost projects? Yung may mga flood control projects. Paano? Yung pangunahing sangkot, yung pangunahing, o sabihin nating mastermind, yung pangunahing iniimbestigahan, nililihis. Nakita nyo ba si Tambaluslos na naimbestigahan? Nakita nyo ba si Bongbong Marcos na naimbestigahan? So sa madaling salita, pagtatakpan ang mastermind or pagtatakpan yung pangunahing dapat iniimbestigahan. Sino ba ang pangunahing ini-impeach? Si VP Sara. O di pagtatakpan niya rin. Di ba? Ang ganda ng Ang ganda ng pagkakadiskarte mo dito, Bongbong Marcos ha. Kasi real talk po tayo. Ha? Kidding aside, real talk. Pasado ba sa inyo? Ilagay nyo dyan sa comment section. Pasado ba sa inyo ang trabaho ni Bongbong Marcos para malutas at mapanagot ang dapat mapanagot sa flood control projects? Ilang buwan na po yan, may nangyayari ba? Ang pangako niya, walang Merry Christmas. Itong mga lintik na itong magnanakaw. Ang pangako niya, maraming makukulong. Marami bang nakulong? May big fish bang nakulong? Wala. Kung ikukumpara niya yung impeachment ni VP Sara doon, parang sinasabi kakampihan niya si VP Sara. Hindi ko sinasabi na guilty si VP Sara doon sa kanyang paratang sa kanya patungkol dito sa impeachment. Ang punto ko lang dito, yung pangunahing kumbaga sa yung main actor o yung main actress o yung pangunahing iniimbestigahan o pangunahing na impeach, walang nangyari, di ba? Walang mangyari. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero nung una po kasi sinasabi niya, hindi yan makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Hindi pa siguro nakikita kung gaano kalawak ang maaaring naging issue noon.
Paliwanag ni Yuse Castro, layo ng Pangulo na managot ang mga dapat na managot at igagalang daw nito ang reklamo laban sa bise at ang proseso nito batay sa mga ebidensyang mailalatag. Humanda ka, Bongbong Marcos. Maniwala ka. Humanda ka. Makukulong ka. Antay mo lang, ha? Kaya ito si Bongbong Marcos, in my opinion, hindi niya bibitawan yung pagka-presidente. Kung sa tingin niya ay hindi siya mananalo, hihimurin din nito yung puwet ng kakampuwet. Gaya ng paghihimod ng puwet ng kakampuwet sa kanya. Kasi kailangan niya ng kaalyado. Kahit si Tulfo. Yang Tulfo na yan, lalong-lalo na yan, ha? Ito, dediretsuhin ko kayo. Si Rapi Tulfo, nakatapang-tapang, ha? Nung dating vlogger pa siya. Nung naupo, tikom ang bibig. Kaya yan ang pag-asa nila. Sa tingin nila, malakas to si Rapi Tulfo. Siguro, ito naman si Rapi Tulfo, gusto ring malapit. Pero sabi nila, meron din daw itong iniiwasan. Kaya hindi binabanatan. Ang mga flood control projects. May iniiwasan siya na baho na lalabas. Yan ba yung mga babae? Hindi ko alam. Yan ba yung pagkakaugnayan nila doon sa kayak? Hindi natin alam. Bukod kay VP Sara, kamakailan ay may umuugong din na balitang posibleng kumaharap din sa isang impeachment complaint si PBBM. Iyan ang magandang usapin. Okay? Magkakaroon di umano ng impeachment kay BBM. Sino magpapa-impeach? Magtatagumpay kaya? Karapat-dapat bang i-impeach talaga si Bongbong Marcos? Nasa timing ba? Yan, sasagutin natin mamaya-maya. Sagot ng palasyo, Tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget sa mga matitino din po at maayos na mga mambabatas. Alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga kurakot. ang Malacanang hindi pa lubos na matukoy kung sino ang may pakana ng niluluto umanong reklamo laban sa Pangulo. Ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas, di umano, ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang Teka, sasagutin ko lang maiksi. Sabi daw, ang Pangulo daw ay hindi nagnakaw ng pera. Paano mo naman nasabi, Claire? Yung tulay nga ninakaw niya eh. 2 tulay na po ang ninakaw niya sa Duterte. Yung una, hindi naman sa kanya siya nagsimula nun. Si Sara, eto na naman pangalawa. Nasimulan din ng Duterte. Tapos po, sasampa siya ron, aangkinin niya. Ganyan po katindi magnakaw niya si Bongbong Marcos. Yung isang very, very obvious na hindi dapat para sa kanya, kinuhan niya. Yung pakayang perang nakatago, yung pakayang confidential funds dito, hindi niya nanakawin. Puwe! Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Ngayon, bakit niya pag-iimbestigahan? Ilang beses ko na po na-explain yan. Kaya lang naman niya pinaimbestigahan, in short, nangangamoy na. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Yatos. Yon, teka muna, mapunta tayo dyan. Ito na. Ito na ang banat ng abogado ni Bongbong Marcos. Alam mo, mapunta tayo dun sa asaran. Kasi, ganun ang datingan nito ni Claire. Alam nyo, may mga lumalabas na balita patungkol kay Bongbong Marcos na talaga namang nakakadiri. Siguro alam nyo na yon. At meron din lumalabas na balita na even yung kanyang kapatid ay addiktong si Bongbong Marcos. Kayo'y matanong ko. Involved na rin kaya si Claire? Ako napapatanong lang talaga ha. Kasi talagang ang asta ni Claire ay hindi astang Yusek. Talagang talagang nababoy ang PCO. So pag inisip po natin, parang ang dating talaga, gumagamit na rin kaya ito si Claire? Or talagang nabaon na siya kay Bongbong Marcos? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nabaon. Pero nabaunan na kaya ito ni Marcos? Yung nabaunan, yung wala na siyang kawala. Kasi hindi na po ito gawain ng isang Yusek. Hindi na rin ito gawain ng isang abogado. Ito'y parang gawain na lang talaga ng asaran eh. No? So, ko, one day hindi ako magtataka kung may lalabas ditong video na baka mamaya gumagamit na rin. Hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka baka one day ganun na rin yung bunganga niya ito. Diba? Hindi natin alam. Diba? O baka mamaya meron na rin itong alam naman natin yung gawain ng pamilya nila. Diba? Kayo alam nyo yun. Pero puntahan natin dito yung sinasabing gusto ko lang i-discuss. Yung patungkol dito sa
impeachment na di umano, ito yung nanggagaling sa mga Duterte. Mga pro-Duterte. I really don't think so. No? Ang balita ko dyan, galing ito sa Makabayan Black. Alam naman natin, ang Makabayan Black, galit na galit kay BP Sara. At hindi ito sa tingin ko galing sa mga Duterte dahil alam nila hindi ito magtatagumpay ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, hawak nila ang kamera. So, kahit anong impeachment mo kay Bongbong Marcos, hindi rin magtatanggumpay sa kamera. Diba? Karamihan dyan, hawak sa liig ng kanyang pinsan. So, pag tiningnan po natin talaga, hindi po yan ang magiging strategy ng DDS. Malayo po. Long shot yung mga pinagsasabi ni Claire. Kaya nga nagtataka ako, etong si Claire, parang walang alam patungkol kay Marcos. Pag-uusapan yung amo niya, wala siyang alam. Parang ang alam nito si Claire lang ay patungkol doon kay Sara sa mga Duterte. Pero pag Marcos, wala na tong alam. Hindi ka ba nakakabalita? Wala ba kayong intel? Hindi nyo ba nararamdaman to, Claire? Ito, tandaan nyo to. Kung magkakaroon man ng impeachment, yung mga lintik na nagsasampa na yan, nagpapataas lang ng presyo yan. Bakit? Wala naman silang alam naman nilang walang mangyayari doon sa impeachment kay Bongbong Marcos. Even kay BP Sara, walang mangyayari dyan sa impeachment ni BP Sara. Kung dati nga, marami pang pera si Tambi, pangbigay, hindi na nagtagumpay. Ngayon pa, na nabawasan na yung pera ni Tambi, nabawasan ng pagbigay, magtatagumpay, hindi. Posible lang, ginigipit lang nila ang Malacanang para bigyan sila ng pera. Sige, impeach ka rin namin. Pagka hindi kayo ulit nagsuporta rito, dalawa na kayo ni BP Sara. Kaya yung impeachment na yan, ang makikinabang dyan, yung mga buhaya, yung mga magnanakaw, yung mga swapang na congressman lang. Even si Chanco sinabi, merong bigayan dyan. At eto na naman, gusto na naman nilang tumanggap ng pera. Pati si Bongbong idadamay kahit alam nila, kakampi naman nila. Panggigipit lang, pangpataas ng presyo. Tanga-tanga. Claire, hindi mo alam yon? Kaugnay nito, handa raw si PBBM sa anumang pagkakataon at aasahang gagalang sa konstitusyon at sa legal na proseso. Para sa Good luck. Next topic po tayo. Eto po, may mga bagong pasabog po si Chanco. Okay? So, pakinggan natin kasi napaka-importante. Alam naman natin, magkaibigan to si Chanco at si Bongbong. More or less, makakakita tayo o mararamdaman natin, madidiscover natin, ano ang plano. Kasi, yang sila Bongbong, hindi naman magsasalita ng diretso yan. Diba? Pag sinabi niyang kakaliwa yan, kakanan yan. No? Pero doon sa mga kaalyado nila, kung gusto mong mabasa ang kanilang galawan, pakinggan po natin ito si Chanco. So, have you heard all these talk about the impeachment complaint against the president? Sa news lang. I heard it sa news, nabasa ko sa news, na supposedly. Not in the House? No, wala. Naka-recess kami ngayon. Yeah, diba? pero We'll be back pa bulong-bulungan. sa 26. No, wala pa. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds. No? So mas mabuti, I will comment on it. I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint. No? So point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? Baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So mukhang... What about kay VP? Sara. Anong Kay VP Sara, kung uulitin nila, isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si Saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Yun, ito. So, ibig sabihin, pagka dumating at ng Feb 6, hindi pa rin nakukulong si Saldi ko, hindi siya pipirma for impeachment. Hindi niya susuportahan yung impeachment ni BP Sara. Okay? Kaalyado po ito ni Bongbong Marcos. Ano pong ibig sabihin nito? Ito yung isang maliwanag na usapin na nawawalan na ng gana ang mga congressman sa impeachment kay BP Sara. No? Bagamat hindi siya naman sumuportad before, pero makikita po natin na iba na po ang stand ng president patungkol sa impeachment ni BP Sara. Nagiging agresibo na sila. Okay? Kasi
palapit na ng palapit ang 2028, alam nilang hindi nila tatalunin si BP Sara. Naiintindihan po. So yung mga talagang proponent o yung talagang may motibong matanggal si BP Sara, magiging agresibo. Ngayon, yung iba naman, lalong dumidistansya. Yung iba, dumistansya na, lalo pang didistansya. At syempre, ngayon pa, nakikita na, sabi ko nga, wala na masyadong kickback. Meron pa rin, no? Pero wala na kasing laki before. At nabuking na yung style ng bigayan. Tapos, alam nila, kahit na lahat binato kay BP Sara, lalong namamayagpag si BP Sara. Nakita, tatandaan po natin, very sensitive po ang mga politiko sa kanilang political career. So, pag talagang dumikit sila todo kay Bongbong Marcos, delikado sila. Huhusgahan sila ng taong bayan. Dahil kitang-kita, kahit anong bato kay BP Sara, ang mga nanalong senatorial balls, karamihan sa partido ni BP Sara. Kahit na na-impeach, hindi nagtagumpay sa Senado. Kahit binato ng binato, pataas ng pataas si BP Sara, si Bongbong pataas ng pababa rin ng pababa ang trust rating. So sa madaling salita, it's very obvious to them, ayaw ng taong bayan kay Bongbong Marcos. At yung mga politikong matitino, alam nila yan. So kung wala sila ring pakinabang kay Bongbong Marcos, or they have dreams, lalo na kung congressman ka, local election ka lang, meron kang pangarap for higher position, hindi mo pwedeng kalabanin ngayon si BP Sara. Puhusgahan ka ng tao. Kaya nga mag-iingat po tayo dahil ayoko silang pangalanan, pero marami na rin gumagamit na mga may pangarap sa politika, ginagamit si BP Sara. Marami na yon at maglalabasan yan. So, mag-iingat din tayo. Hindi lang po mga politiko, even mga vloggers. Nag-iiba na ng tono. Yung iba dyan, lilipat na. Lalo na pag nawala na ng pondo, yung mga pang vloggers, pang trolls, itong